Nako, marami hong bumibili dito kay Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca ngayong mga panahon na to. Interview ho niya dito kay Ma'am Corina at sa 2x2 ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung joint button na dyan lang ho sa baba. Pag-usapan ho muna natin itong kumakalat na bali-balita ngayon sa mundo ng social media. Ano nangyari sa NBI natin? Ano na ba nangyari sa NBI natin? Ito kasi ang pinaka-latest na balita sa balita. Balita PH. NBI tags Robin Padilla as persons of interest in Bato escapes. Oh, paano escape? Ano escape? Wala naman siya local warrant. Okay. Baka extension na ng ICC ang NBI. O sampahan nyo na rin ang kaso itong si Senator Robin Padilla sa ICC niyan. Para labasan na rin siya ng warrant. Kasi yung warrant na yung pinipresenta nyo galing ICC. May warrant. Wanted si Senator Bato de la Rosa sa ICC. Hindi siya Pilipinas. Magkaliwan na ganun tayo. Hindi siya wanted sa Pilipinas. Ngayon kung wanted siya sa ICC at kasama niyang tumakas itong si Senator Robin Padilla, persons of interest itong si Senator Robin Padilla ng ICC. Kasi tinulungan niyang tumakas itong si Senator Bato de la Rosa doon sa warrant ng ICC na kung saan walang visa sa Pilipinas. Okay? Ngayon, dapat para sa NBI, punta kayo ng ICC. Sampahan nyo ng kaso itong si Senator Robin para madakip nyo na rin at padala sa ICC. Ganun ba yon? Anak ng Petrang Garapata. Ano ba sabi nitong Batas PH na to, ha? Persons of interest, si Binoy, sa pagtakas ni Bato. Anong pagtakas? Pag-alis. Kasi hindi niya kailangan tumakas. Kasi wala naman siyang warrant of arrest galing sa local courts. Anak ng Petrang Garapata. Ang mainstream media, akala nila napapanalo nila ang naratibo dito sa isa na to. Ang kaya lang ho nilang gawin ngayong mga panahon na to, palitan ang dapat ipagdasal na mainstream media ngayong mga panahon na to at mga Talyanista Tensemad, mapalitan itong si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi pagka hindi napalitan, anak na to yung mga susunod na balita nyo, Malacanang involved sa mga maanomalyang flood control project. Nako, at yan ang ayaw mangyari ng administrasyon na to. I-real talk lahat ng kaguluhan na to hindi lang ho dahil sa impeachment yan. Actually, kung wala lang ho mga maanomalyang flood control project, baka hindi na i-impeach si Sara Duterte. Sa manwala ho kayo sa hindi, mga kababayan. Kung walang ginawang katarantaduhan tong administrasyon na to, walang makikita ang papalit sa kanila nakalukuhan na ginawa nila ngayong mga panahon na to. Sa nakalipas na 3 taon, hahayaan lang ho nila na maging presidente si Sara. Yun ang basa ko. Hindi ko alam kung ano basa niyo. Kaso sa dami ng kabuktutan at pagnanakaw na ginawa ng administrasyon ni Marcos Jr., kaya babaliktarin nila lahat ng pwedeng baliktarin. Guguluhin nila lahat ng pwedeng guluhin. Para lamang hindi ano ba ang urgent concern ngayon sa Senado? Para sa akin, hindi para... Marami hong nag-aanalisa dyan. Marami ho kayong pwedeng pakinggan dyan. Ito'y akin lang naman at binabahagi ko sa ating mga kababayang nanonood sa PH Update. Ang immediate concern ngayon ng Malacanang, hindi naman ho yung impeachment ni VP Sara. Pwede na yan mamaya, bukas makalawa sa isang buwan. Walang problema dyan. Ang immediate concern ngayon ng Malacanang, palitan si Alan Peter Cayetano. Bakit? Ikaw naman PH, kakapalit lang. Gusto mo magpalit na naman. Hindi siya gusto. Ito yung immediate concern ng Malacanang. Bakit? Dahil pag nagkataon, dalawa ho ang ating pag-uusapan dito. Dalawa ho ang ating tatalakayin dito sa PH Update ngayong mga panahon na to. Blue Ribbon Committee, pagka naging chairperson itong si Senator Rodante Marcoleta, ipapatawag yung 18 Marine. Papaharapin itong si Saldico. Anak na to Anak ng Petrang Garapata, wala ho ang kwenta ang usaping impeachment pagka pinag-usapan natin yung bilyon at trilyon na ninakaw ng administrasyon na to sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Kape muna tayo, kape. Kape muna tayo. Siguro ngayon naiintindihan nyo na ho. At alam ko naiintindihan, matatalino yung mga kasama ko dito. Hindi na mga sintu-sintu to. Matatalino ang mga kasama natin dito sa PH Update. Naniniwala ako, papunta pa lang yung balita na yan,
binubuka pa lang ng newscaster na yan ang kanyang bunganga, alam nyo na kung saan papunta ang naratibong yan. Di ba? Ano, impeachment ang pinaka kinababahala ng Malacanang ngayong mga panahon na ito? Hindi. Blue Ribbon hearing. Blue Ribbon Committee hearing. Pagharap ng 18 Marine, pagharap ni Saldico, pagharap ni Adrian Bersamin, anak na to ka, babaligtad ang gobyerno pag nagkataon. Hindi tayo nagkikikayat dito ng kung anumang kaguluhan. Ibig sabihin babaliktad. Maraming mga opisyal ngayong mga panahon na to na talagang mai-implicate dito sa kabulukan na nangyari na to sa nakalipas na 3 taon. Hindi tayo nangikaya ng kaguluhan dito sa PH Update. Tayo suportado natin ang gobyerno. Suportado natin ang pamahalaan. Ang atin dito gusto natin makita ang buong katotohanan. Alam naman natin, nagnakaw naman talaga sila. Diba? Maliwanag pa yun sa sikat ng araw. Gusto lang natin mailagay sa record ng Senado yung ginawang pagnanakaw ng administrasyon na to. Impeachment, walang kwenta yan. Walang kwenta yan. Walang kwenta yan. Kaya papalitan ang liderato sa Senado dahil yan sa issue ng mga maaanomalyang flood control project. Ito, rekta na ho tayo dito. Pambirang yan, di na natin na-segue yan to. Ito naman kasi mga walang yan to. Ayaw tigilan itong si Senator Alan Peter Cayetano. Just in! Baka baliktarin yung sinasabi natin babaliktad. Sinasabi natin dito, yung pamahalaan sigurado mawiwindang. Di ba? Mawiwindang ang gobyerno, magwiwindang ang sambayan ng Pilipino kung ano nga ba ang katotohanan na nangyari dyan sa mga maanumalyang flood control project. Kaya ngayong mga panahon na to, nagkakaroon ng hilahan sa pagitan ng mga magnanakaw at doon sa mga individual na gustong malaman ang katotohanan dyan sa issue na yan ng mga maanumalyang flood control project. Villar, Legarda, Villanueva, Estrada, ngayong mga panahon na to, umaapoy ho ang mga telepono, smartphone, mga staff, umaapoy ho yung mga yan dahil nagkakaroon ng pag-uusap kung magkakaroon na naman ng panibagong palitan sa liderato ng Senado. Okay? Just in, National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag said Senator Robin Padilla is considered a person of interest in the whereabouts of Senator Bato de la Rosa after the latter left the Senate despite being placed in protective custody. Yung protective custody, hindi ho yun. Ibig sabihin na under arrest itong si Senator Bato de la Rosa. Protective custody, habang nasa Senado ka, protektado ka. Paglabas mo ng Senado, ayaw mo na ng protective custody. Understood na yun. Given na yun. Walang problema sa Senado. Hindi ho siya contempt. Iba ho yun eh. Okay? Mimekos-mekos nila ngayong mga panahon na to. Yung nakakontempt ka sa Senado, hindi ka pwedeng umalis. Hindi ka pwedeng umalis, okay? Pero yung under protective custody, pag nasa loob ka ng Senate premises, protektado ka. Paglabas mo dyan, hindi ka na protektado. Ganun lang naman yun. Yung protective custody, hindi ho yun pag-aresto kay Senator Bato. Okay? Malinaw. Ngayon, yung pagiging persons of interest si Senator Robin Padilla, idulog nyo na yan sa ICC para sa NBI. O NBI, interview nitong si Ma'am Corina dito kay Senator Mawa Plasca ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Kung ako tatanong, gusto kong maging senador to. Buti pa tong mama na to, pinagtanggol niya ang integridad ng Senado. Ito, pakinggan natin. Walang sound. Nakausap po natin, Pinky Willard, mga kaibigan, nakausap po natin kanina ng personal habang nagkakape dahil medyo kalmado na nga ngayon si Senate President Alan Peter Cayetano. Marami siyang nabanggit pero marami din doon ay hindi pa pwedeng isiwalat hanggang hindi pa siya nakakasigurado. Pero natutuwa po tayo dahil pinayagan po niya ang kanyang bagong Sergeant at Arms na ating makapanayam tungkol sa timeline kung bakit nagkabarilan, bakit kinailangan ng barilan, sino yung nasa kabilang bahagi ng mga armas. Si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ay narito. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Ma'am Corina, at magandang gabi din sa ating mga kababayan. Unahin na po natin kung bakit po
nabanggit po sa akin dito kanina na mayroon na pong mga staff na tila nakakaalam na may mangyayari. Kasi ang nangyari daw dito ay mayroong mga senador na nag-abiso sa mga kapwa senador na parang binibigyan na sila ng babala na umuwi ka na. At ito Yeah. hindi lang nangyari sa isang senador. May iba pang mga nakakuha ng tawag o text na sila daw ay binabalaan na maganda siguro umuwi ka na. Bakit po ganon? Alam po, Ma'am Corina, since morning of yesterday, we have been constantly receiving reports na the NBI will forcibly serve the warrant to arrest Senator Bato. And then towards the afternoon po, na-confirm po namin through our CCTV and myself, when I went down, nakita ko po na may presence na po ang mga NBI dito sa premises ng Senate. Ito po yung kinikwento ninyo sa akin na it is very irregular that the NBI would conduct checkpoints around the Senate. Tama po ma'am, it's very irregular. At saka normally no po, if the NBI would come here, they will have to coordinate with us. Pero on that day po, since in the morning, wala po kaming na-receive na coordination from the Walang National Bureau of coordination. Investigation. Ayun, kaya tinatanong ko rin kasi si Ginoong Aplaska kung bakit kinailangan na sila'y armado. Kasi nga daw mayroong banta na parang inaabangan. Yung nalaman ko po, nung ako'y bumaba doon sa common gate namin sa GSIS, nakausap ko po yung general manager ng GSIS. Kinonfirm naman niya sa akin na nag-request po sila ng augmentation from the National Bureau of Investigation para tulungan po silang i-secure yung premises ng GSIS. Premises ng GSIS, pero eto na, yung punto ng nagkabarilan kasi nagka-enkwentro na pala. Ano po yung paglalahad ng timeline noon? May napansin po daw kayo na parang nagpipilit pumasok? Doon po sa aming CCTV, nakita po namin na mayroon ng mga armado talaga na ano. And so I reported the information to the Senate President at nagpaalam po ako sa kanya na I will have to go and check kung totoo talaga. With armed Marines? Yes po, nag-assemble po kami naming quick reaction team to include the Marines and the PNP. At pumunta po kami doon sa second floor emergency exit. At malinaw naman, nalinawan naman tayo ni Ginoong Aplaska na ang Office of the Sergeant at Arms of the Senate, they do really have Marines in their office. Tama po, ma'am. The Marine contingent po is part of our regular security force dito po sa Senate. Has it always been that way? Dati pa po bang ganun? Nung dumating po ako dito, the first time I was designated sa SAA, inabutan ko na po na mayroon pong Marines dito sa loob. I see. Okay. So bakit po, kayo po ba mismo ang nag-fire, nagpaputok ng unang beses? Tama po, accurate naman po ng yung report ng NBI na kasi po nung dumating po kami, nakita namin na mayroon pong mga armadong tao at nakita namin na ano po sila, yung may mga ano po na NBI. Pero challenge po namin sila kung sino sila. Sumagot naman po sila na NBI. And then, as part of our procedure, binigyan ko po namin sila ng verbal warning ba ilapag po yung kanilang mga baril. And then? And then, pero nakita po namin na instead of heeding our verbal warning, tinaas po nila kanilang mga baril. So, that prompted us to fire the warning shot. The warning shot was not intended to harm anybody. Hindi po, sa taas lang po. Hindi kaya merong tatagos yun at merong matatamaan sa taas? Hindi naman? Wala na wala akong na. bubong dun sa labas. Nasa ledge po ito. I see. Okay, just trying to make sure. Wala nang tatamaan eh. Masyadong mausisa itong si Ma'am Corina. There was no harm intended. Nung hindi po nila binaba ang kanilang mga armas, nag-firing shot at nag-warning shot po kayo, ano po ang susunod na nangyari? After po ng warning shot, na-surprise po kami dahil nag-fire back po sila sa amin. So nag-withdraw po kami ng konti. Then tuloy-tuloy na po ang exchange of gunfire. Medyo nakakapagtaka po yun, ano? Dahil kung sila po'y talagang accredited NBI, you're all on the same side Yes po. of this government. Bakit hindi na lang po nila sinabing, NBI kami, wala kaming gagawing masama or something like that? Tama po, yun naman po ang normal ano. And besides, ulitin ko po, wala po silang coordination bakit po nandito sila sa premises ng Senate. Nung una po ay itinatanggi ng masidhi, no, at madiin
Ginoong Matibag, NBI Director, na mayroong presensya ang NBI sa loob mismo ng Senado. Bakit po kayo nahihirapang tanggapin na ito'y kapanipaniwala? Dahil po, based on our information, saka confirm din namin sa aming mga CCTV and physically po, nakita namin ang presence ng mga armed NBI agents dito po sa paligid ng Senate. At paano po natin na-establish na taga-NBI po talaga, yung grupong yon? Meron po silang mga uniforme, meron po silang mga ID. Ah, ganun. Okay. Ano po yung tactical ba? Nagugulat ito si Ma'am Corina. Ba't parang mali ata itong mga tinatanong ko na to? Ah, ganon. Merong ID, may badge. Naku, yari. Palakpakan natin itong si retired General Mao Plasca. Palakpakan natin. Meron po daw tactical bag na nandito na sa loob to begin with. Pagkatapos po ng exchange of gunfire po, medyo nagkaroon ng lal. At dumating naman yung reinforcement na ni-request namin kay Chief PNP. Sila na po ang nag-clear ng area. At doon po nila na-recover yung tactical bag. Ito pong nahuli ninyo na nag-iisang gunman, yung kasamahan po niya nakawala. Yun po, nung nandito na po yung tactical team ng PNP, nakita po nila yung taga-NBI na gusto sanang i-recover yung tactical bag. Ah, yun ang kanyang binalikan. Tama po. I see. Okay, so paano po natin na-establish na talagang taga-NBI po itong gunman na ito? Unang-una po, umamin po siya sa mga PNP na siya ay kasama po ng mga NBI. Umamin naman pala. So, parang nag-iba na rin po yata ang sinasabi ngayon ni Director Matibag. Oo. Inaamin Nagbago na siya ng to. Si Matibag, nagbago na ng to. Nung una, wala, may fellowship kami. Nandito kami sa isang hotel, di ba? Nagpe-fellowship kami. Pambira, naghihirap pa sa bayan ng Pilipino. Sila, nag-drum doon, nag-gitara sila. Mawalang yan to. Mawalang yung mga NBI na to. Habang naghihirap tayo, nandun sila sa hotel, nagpe-fellowship. Palakpakan natin. Mawalang yan kayo. po niya na tauhan po niya ito? Tama po, sinabi naman niya na driver daw. Narinig natin sa mga balita po na driver. Mamaya, abangan niyo yung video natin sa saganang mamamayan. Abangan niyo mga kababayan. Malala yun sigurado kasi makikichismis tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Makikichismis tayo dito sa isa na to. Driver daw ng isang ahente nila yung nahuli namin. Driver na isang ahente pero armado. Yung driver- nahuli po namin, hindi po armado nung nahuli. Okay. Nung nahuli ay hindi armado. Hindi armado. Protective custody, konti na lang. Protective custody. Ito po ba ay nasa batas? Ito po ba? Ano ba itong protective custody na ito kay Senador De La Rosa? Ito naman po ay sa aking pagkakala may in-offer ng Senate para magkaroon po ng protection si General De La Rosa para ma-exhaust po yung kanyang exercise ng all legal and administrative remedies. At wala po kayong kautusan na siya'y pigilan kung siya man ay aalis ng building. Hindi naman po sila arrested ng ng Hindi naman arrested eh. Ba't siya pipigilan? Hindi naman siya under contempt. Senado. Kumbaga malaya sila. Malaya po siya na umalis. I see. Kung gusto niya. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon. Saludo dito kay Sir Mao Plasca. Napakahusay ho niya sa trabaho niya. Bilib po tayo. Hindi kagaya nung dating Senate Sergeant at Arms, parang pinagkalulo niya yung Senado sa mga taga-NBI, di ba? Direkta ho tayo dito sa talakayan nitong si Katonying, no? At ang kanyang kasamang, hindi ko lang pangalan kasama niya. Paala ko kayo dyan. Tabi mo na, General. Yan, tabi niyo muna. Yung motorsiklo. Ang Sergeant at Arms ng Senado, si retired Major General Mao Aplasca. General, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Ay, si Ka Jerry. Shout out kay Ka Jerry. Alam ko na pangalan kayo. Nakakalimutan ko. Shout out kay Ka Jerry. Anthony, Tiger Jerry, magandang umaga. Yes, sir. Musta po kayo? Pwede na kayo magsenador. Alamang kayo ng lahat ng mga newscast kagabi. Major newscast. Sabi ko na sa'yo, Sir, mag-senador kayo. Sabi sa'yo, sino? Senador Aplasca ba yun? Hindi o, Sergeant at Arms na po. Sergeant at Arms lang po. Kumusta po? Kumusta po ang Senado po ngayon?
As of now naman, back to normal, very peaceful, tahimik na tahimik po. Opo, yung palang Senate Sergeant at Arms, yung mga matitipuno palang mga kalalakihan dyan, kapag ka nagbitbit ng mga long firearms, parang kumikisig din. Meron ba sila mga regular na training man lang o nakakapag-firing ba ng regularly, General? Meron naman po sila mga regular training ng firearms training at saka security-related trainings. Kaya kung may puputukan sila at gustong patamaan, talaga. Tatamaan naman Pero ba, pag ayaw General? nilang patamaan, hindi tatamaan. Yun. Ganun yun, di ba? Tama po. Okay, General, tapatin nyo nga kami. Kayo daw ang unang nagpaputok. Ayan, Ikaw daw po mismo. Tama po, Anthony, ako mismo ang nagpaputok ng warning shot. Pero kung po yun, covered po ba yung kung saan kayo nagpaputok? Doon mismo sa second floor? Sa second floor po, sa labas na po kasi parang ledge po kasi itong area ng pinangyarihan. Opo. So, wala na pong tatamaan na ceiling doon. Walang tatamaan. Walang tatamaan. Pero ba't kinailangan yung magpaputok, sir? Ito po, Jerry, kasi kasama ito sa aming rules of engagement, na pag hindi naman kami hindi kami magpapatama agad dahil lalong-lalo na nagpakilala na sila ng NBI, alam na namin na government forces. Kaya lang po, kung nalalagay naman sa sa alanganin o endangered yung buhay ng aming mga personnel, mag-warning shot po kami to tell them na dapat they will also stand down. May attempt ho ba sa part ng NBI na talagang nakita ninyo kaya kayo nag-warning shot na sumugod o pumasok? Kasi nakita po namin na may mga mahahabang baril sila. Oo. At ang kasi dapat ibababa nila yung kanilang mga baril. Yun po ang challenge namin. Pero parang doon sa aming observation sa nakita po namin parang may threat po yung kanilang pagkahawak ng baril, kaya po kami nagpaputok ng warning shot. Mga nakagatilyo ho ba ang kanilang Naka-trigger finger ho ba sila? Hindi namin masyado maaninag kasi medyo madilim, pero ang aming nakita po parang nagtaas po ng baril. May kung po ba nung oras po na yon, tinanong ano bang mismo sinabi nyo, General pala, gusto namin malaman, ano mismo sinabi nyo? Sino to? Sino kayo? Ba't kami ba? Parang gano'n. Ganun ho ba? Yun po ang unang challenge namin. Sino kayo? At sumagot naman na mga NBI sila. Ang susunod na challenge po namin ay ibaba po yung kanyang mga barel. Opo. Pero ang aming observation ay parang nagtaas ng barel, kaya po nag-decide ako na mismo na magpaputok ng warning shot sa itaas. Parang pumorma po sila na kakasa. Kumbaga, magpapaputok, i-assault kayo, gano'n. Ganun po, Anthony, yung aming nakitang situation. Pero nung mag-warning shot kayo, nagpaputok din ba sila? Yun po, kasi ang ina-expect namin, dapat hindi sila magpaputok kasi sila naman definitely alam nila na kami ay mga gwardiya dito sa loob ng Senado. So ang normal tendency po ay dapat ibaba nila yung mga baril nila at saka magpag-usap sila, magpakilala sila ng mabuti. So nag-warning shot kayo, nagpaputok din sila, nakadirekta ba sa inyo Yung putok nila, yung pagpaputok nila. Hindi na namin masyado makita, no? Pero nung may sumugat na putok, umatras po kami at saka palitan na ito ng putukan. Pumutok po sila ng maraming beses agad bilang tugon sa warning shot ninyo? Hindi ko masyado pero basta may pumutok, after nung warning shot kami, kaya po yun po yung signal na dapat it should go into parang more defensive position. Nasaan po sila nung mga pagkakataong yun nung magkaroon ng putukan? Sila ba'y nasa loob na ng part na ng Senate o andun sa part ng GSIS? Sir?
Napuputol yung interview. General? General? Jerry, yun po kasi area na yun, ay ito yung LEDs. Oo. Oh, pero may malinaw naman na distinction doon kung alin yung part ng Senado na inuupahan ng Senado at alin yung part ng talagang sa GSIS lang. Po, yung LEDs na portion po ng side ng building namin, yun po ang LEDs part ng Senado. Kaya doon po sila sa amin, sa pasok na po doon sa LEDs, sa Ayun. portion ng Senate side. Part na ng Senate kung nasa loob na sila ng Senate. Tama po, Jerry, tama po. Opo. Pero ang sabi nyo, nung nagpaputok kayo ng warning shot, wala nang kisame. Ibig sabihin, nasa labas, outdoor po ba itong putukan na to? Sila po, outdoor sila. Kami, nasa loob kami, pero naka-open, slightly open lang yung, yung emergency door exit. So saan po kayo warning shot? Saang area? Sa LEDs po, sa LEDs, sa labas. Sa LEDs, Pataas naman po ang aking kasi wala namang warning shot na yes, ibig towards sabihin, open na po yung area na yon. Yung, Open. Okay, open na po. i-describe nyo nga sa amin yung LEDs na tinutukoy nyo. Yun po kasing, di ba, yung sa labas ng building, Yan. meron pang konting, may mga konting spaces pa pero wala nang bubong. So, palabas sa labas na po talaga yun ng building. Pero may Kaya doon mga po nang dumadaan yung aming emergency exit, may mga part ho na sa may mga nakunan po ng video na may mga salamin na may mga tama ng bala eh. Opo, yung sa side namin, sa loob na po yun ng Kanino hong ano ho yun? Sino bumaril nun? Opo. Hindi pa namin makita yung Soko, but definitely yung iba po noon ay galing na po sa amin. More than 30 daw po ang mga empty shells na nakita. Ilan po yung sa inyo doon? Hindi ko masyado na maalala, Jerry, kasi pag nasa gun battle na, hindi mo na mabibilang kung ilan yung putok na nagawa mo. Okay, kung maybe nabanggit po na more than 30 tapos mga 27 daw po yung doon sa side nung Senado talaga. Pinuputukan niyo po ba sila para sila ay tamaan niyo o mapatay ninyo o masaktan ninyo, General? Hindi po, makikita po natin sa trajectory ng aming mga putok na hindi po papunta sa kanila. May pataas pa rin po kahit na after the warning shot, pataas pa rin Pataas po pa rin. yung aming putok. So ibig sabihin wala po kaming intention na patamaan sila dahil nung una nagpakilala naman sila na NBI at saka doon sa aming CCTV at saka sa report namin mga NBI agents naman talaga sila. So kung sinabi niyo nga nag-warning shot kayo tapos pinabababa niyo yung baril, itinaas nila tapos nagkaputukan na, nagkaputukan. So ang intention, sabi niyo parang ang tingin niyo kakasa sila, ia-assault kayo. Tama po ba yung understanding namin, General? Yun po ang pagkakaintindi namin doon sa mga panahon na yun. Kung ia-assault po kayo, pero ang pinutukan nyo, nagpaputok po kayo, pero hindi para patamaan sila, ganon? Hindi po, Anthony, kasi medyo malapit, halos harapan lang po ito. Kung ang intention po namin ay patamaan sila, sigurado po matatamaan po sila. Magkakatamaan talaga. At sila rin kaya ganun din, General, na parang pa-warning din yung paputok nila at hindi rin direkta sa inyo. Hindi ko ma-determine, Jerry, pero sigurado ako na nung unang mga burst of fires, Galit si Boying! Galit si Boying! Galit si Boying. Dapat sinabihan mo si John Vic, di ba? Galit si Boying eh. Galit si Boying na hinahamon niya si Senator Bato de la Rosa. Hamon pa more. hindi po nila nakikita yung aming position kasi medyo madilim din po Madilim, pag nanggagaling sa amin. Pero yung mga butas dun sa mga tinamaang mga salamin diyan, ang sabi nyo, sa inyo yon, hindi taga NBI ang nagpatama doon.
Hindi ko rin masyado sigurado, Jerry, ano? Pero alam ko, yung mga ibang tama anong salamin, amin po yun. Kasi ako, personally, doon po din ako nag-aim ng mga succeeding shots. Basta sa inyo, General, kayo'y naniniwala na merong attempt nung time na yon na pasukin, kaya kinailangan yung mag-warning shot. Tama po, Jerry, ano? Opo. Okay. Kaya lang sabi ko kanina, after na mag-warning shot, medyo napatras na po kami ng kaunti. At ina-expect po namin na magkakaroon po sila ng assault kasi nakita na namin na medyo marami sila. Kaya medyo nagpaputok po kami ng marami to prevent them from conducting assault. Yung po bang lugar na yun kung saan nagkaputukan may CCTV? Yung nakita po namin CCTV, yung doon po sa towards doon sa kanilang position, kaya meron po kami mga nakukuhang CCTV na nakikita namin ng flash ng kanilang mga barel. Opo. Pero sa party po sa side po ninyo na nandun po yung mga sa personnel, may CCTV din po ba doon, General, na pwede po ninyong ipakita in case there will be a formal investigation po? As of yesterday, pinareview ko yung mga CCTV, so wala po kaming mahanap doon sa area ng position po ng ng mga USA at Marines. So yung Yung nakikita po natin, yung nasa dulo na po, sa buntot na po ng aming mga tactical personnel. So ang may CCTV, yung NBI, yung galaw ng NBI, pero yung galaw ng USAA, walang kuha ng CCTV. So yesterday sabi ko nga, wala kaming mahanap na kuha ng mga galaw ng USA. Kasi kaya ganun po ang tanong ko, meron pong video na nagba-viral ngayon na sinasabi ni Senator Jinggoy na itago yung kopya ng CCTV. Hindi ko po narinig. Hindi ko alam kung ano po yung tinutukoy ni Senator Jinggoy. Opo. Well, anyway po, Yan malalaman talaga eh. yung po bang binabarena, saang party naman po yan? Same floor po ba yon kung saan kayo nagkaputukan? Yun naman pong nagbabarena ay ito yung nasa first floor naman ito. First Kung floor. maalala natin yung layout ng Senado, pagpasok mo, medyo maabang hallway po, tapos kakanan kayo, ito yung mga elevator paakyat. Opo. So, yung pong harap ng elevator, yan na po yung pader na pagitan namin ng Senado at saka GSIS. So, doon po sa part na yon. Kasi meron po akong kausap kahapon sa GSIS, kung po ito, mataas po ito na opisyal. Ang sinabi po nila ay pinapalagyan nila ng bolt lock yung lugar kasi nung umiinit na, parang nakakatawid-tawid daw po yung mga taga-senado dun sa mga offices ng GSIS. So apparently, yung bolt lock na yon, ayon sa kausap ko sa GSIS, ay decision ng building administrator Ng GSIS offices. Medyo nakakapagtaka ba din na Anthony yan, dahil medyo nagka-sergeant, pangalawa ko na kasi itong balik bilang sergeant at arms. Yes po. Noong araw po, ang aking observation, pag meron po kaming gagawin sa common area, nagpapaalam po kami sa isa't isa. Electrical, carpentry, yung tungkol sa linya ng tubig. Nag-uusap po kaming dalawa na sa maintenance at saka security, para hindi po sila magulat na meron kaming ginagawa doon sa common area na yun. Parang ngayon, walang coordination ang sinasabi nyo, no? Yun po, wala pong coordination na nangyayari. At saka medyo alarmado din po kami kasi simula po ng umaga, tuloy-tuloy na po yung intelligence reports pumapasok sa amin na meron po mga armadong kalalakihan na nandyan po sa side ng GSIS. General, ang NBI po ba, ang NBI ay nandoon lang sa may side ng GSIS offices o may sighting pa sa kanila doon sa Senate building mismo, yung Senate premises? Nung may araw pa,
nakikita namin, nandun lang sila sa GSIS side. Pero towards the evening, nakikita po namin sa aming mga CCTV na unti-unti po silang nag-occupy nung side na po ng Senado. Okay, mahaba-haba ho yung pangyayari yan mula nung magputukan hanggang sa hating gabi, hanggang sa madaling araw. Moving on, General, pag nung mapawi ang usok Yan, ng mapawi ang usok. putukan at pero nakabantay pa rin ng media, bigla na lang nabalitaan ng umaga, wala na si Senator Bato dyan. Alam nyo ba na at nagpaalam ba sa inyo at o kay Senate President Cayetano na aalis siya at ang sasama sa kanya ay si Senator Robin Padilla? Wala po kaming advance information na aalis si Senator De La Rosa. Kaya po yung allegation na parang in-stage doon namin yung kaguluhan para tumakas o umalis si Senator De La Rosa. Medyo mahirap po paniwalaan na unang-una, hindi po namin kayang i-stage na pumunta po dyan sa area namin ang mga taga-NBI. Kasi Nako, preventive 6 months preventive suspension daw ho itong si retired General Mau Plasca, ha? Base sa ating mga nababasang balita sa social media. Nagsalita na ho itong si Ombudsman Remulla na 6-month preventive suspension itong si Mau Plasca. Ito ba si Melvin Matibag, hindi ba siya preventive suspension? Pag-usapan nun natin yan mamaya, tapusin muna natin itong isa na to kasi para yung pagkakasunod-sunod talagang nakasalansan, di ba? kung wala naman sila dyan, o hindi sila dumating dyan sa GSIS at saka sa Senate area, wala naman pong Walang tensyon. kaguluhan. Oo. Pero nung mismong oras na umalis siya, siyempre may mga CCTV dyan, marami kayong security dyan, naalaman nyo na that the moment na lumabas siya. Opo, mga few minutes lang nung pag-alis nila kasi meron po kaming CCTV at saka meron kaming gwardiya, no? So, imposible na wala pong makakakita na pag-alis nila. Ano pong ginawa ninyo nung makita nyo? Hindi nyo ba sinabi, Mista, saan ka pupunta? Medyo mabilis ang pangyayari, Jerry, kasi nung panahon na yun, alauna po ito ng madaling araw, ano? Yung aking huling, kasi binibisita ko yan every now and then. So, ang huling bisita ko po, naalala ko, estimate ko lang mga 1 o'clock early in the morning. Pagkatapos nun, sa 5th floor po yung kanyang opisina. Umakyat ako sa 6th floor kasi may meeting po kami ni Secretary Dong Mendoza at saka si General Morico, yung director ng CIDG kasi siya ang tinalagang head ng investigation team on the side of the PNP. Medyo ilang minuto lang po, maya may tumawag na sa akin na from our communication center na umulis daw si Senator De La Rosa kasama si Senator Robin. Pero wala ba kayong instruction na protektahan siya? Kasi nasa protective custody niyo siya. Kapag may nangyaring masama sa kanya, kayo masisisi. Yun na, yung pinaliliwanag ng aming Senate President, si Senator Cayetano, kahapon. Na ang protective custody is a privilege extended to Senator De La Rosa. Kaya simula nung Monday, nakita natin na inavail ni Senator De La Rosa yung protective custody ng Senado. Pero Anytime pwede siyang umalis. Payag, hindi naman pwedeng pigilin namin kung siya ay ayaw na niyang mag-avail ng privilege na binibigay ng Senado. Pero hindi po ba, parang common sense naman, General, na binigyan siya ng protective custody ng Senado, kabaitan ng Senado, tapos aalis siya na hindi nagpaalam. Hindi ba siya nagpaalam sa inyo? Kasi kayo ang numero 1 in charge sa kanyang security Yun po, Jaring, nagtataka ko dahil kagagaling ko lang po doon sa kanyang sa kanyang opisina. Ang pagkakaalam ko po, parang magpapahinga na siya. Saka balikan ko lang, Jerry, yung sinasabi nilang in-stage namin yung kaguluhan. Ito po, 2:30 na po ng madaling araw ang recorded na pag-alis ni Senator De La Rosa. Kung in-stage po namin ito, dapat
kung nagkakaroon po ng kaguluhan nung maaga pa lang, 7 o'clock hanggang 10 o'clock, dapat doon sila umalis kung talagang part nito ng pag-stage yung allegation ng mga ibang sector. So kung kayo ang mag-i-stage, ganun yung gagawin. Patatakasin siya ng magulong-magulo. Yun ang pinag-usapan natin kasi kung magulo, yun yung tamang kung aalis siya o tataka siya. Pero hindi ba kung ako naman ang direktor, tamang-tama lang yung alis ni Bato. Na pagkatapos ng magulo, kalmado na lahat. Tulog na lahat. Tulog na lahat, pagod na. Doon na tayo. Mas magaling yung ginawa ni Robin Padilla. Mas talo tayong tatlo sa pagdidirect. Hindi po sila makakalampas na hindi sila makikita ng gwardiya namin, lalong-lalo na wala ng gulo, wala ng commotion. So lahat po ng movement, activity, ma-observe na po ng ating gwardiya at saka ng aming CCTV. Maliban na lang, General, kung may instruction na tingnan lang pero wag nang pigilan. May instruction po ba na pag umalis, bahala sa buhay niya? Wala naman, basta tinanong sila ng mga kinausap sila ng mga gwardiya, pero ang nangyari po, sabi nung guard on duty namin, hindi na sila sumagot, hindi na sila nagsalita at tuloy-tuloy lang ang lakad nila sa papunta sa kanilang sasakyan. Meron po akong gustong ihambing dito, General. Halimbawa po, isang tao na nasa Witness Protection Program, nagpa-custody sa WPP. Kapag po aalis yung tao na yun, sigurado may makakaalam doon sa nagbabantay sa kanya at hindi basta paaalisin yun kasi pinoprotektahan siya. Pinoprotektahan siya. Ang tanong po na, pasensya na kayo sa tanong na to. Binigyan nyo ba ng proteksyon ang kaklase ninyo, ang mista ninyo na si General De La Rosa? Na makaalis siya ng hindi nalalaman ng publiko. Kaya po ganun ang tanong ko kasi hanggang kahapon ng umaga, ini-interview namin ganitong oras si Senate Secretary Dong Mendoza na kasama nyo kamo. Ang sabi niya, nando doon sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Ba't kailan po ba ninyo pinaalam kay Secretary Dong Mendoza na umalis na si... Naalala ko kasi maghiwa-hiwalay po kami almost 4 o'clock na, pero siguro baka hindi masyado nakarating yung reports sa kanya. But kami naman nakapag-report agad kami sa sa True Channel kasi nagre-report ako kay Secretary Dong Mendoza, and then si Secretary naman siya ang direktang nagre-report sa Senate President. Para kasi nagmamaang-maangan pa lahat ng kausap namin hanggang sa hapon na, hanggang kinahaponan na. Nagmamaang-maangan pa na hindi alam, nandun lang, natutulog, yung abogado niya nag-picture pa, pinapalabas na doon lang sa loob. Parang may deception po dito, General. Hindi ko po kasi po ako talaga after nung mga 4 o'clock, medyo nagpahinga na rin po ako after nung ma-file namin yung aming report sa True Channel. And then we expect na yung aming na pagpadala ng report would relay it also to the proper channel. Oo. Kasi kung inililihim mong ganun, parang itinatago na wala na dyan. So parang lahat nagbibigay ng protection sa kanya para makaalis dyan, makalayo at makapunta kung saan man magtatago si Senator Bato na subject nga ng isang warrant. Medyo sa akin side po, medyo parang baliktad po yung aking perspective dahil pag alis niya sa Senado, medyo din pa ako kasi hindi ko na siya mabibigyan ng protection. So yun naman po yung aking side na mas kampante ako dahil ako ang in charge sa security dyan sa Senado. Mas kampante ako na pag nandito siya sa loob, mas secured po siya. Sa ngayon, wala kayong balita, wala kayong impormasyon kung nasaan na si Senator Bato?
As of now, maraming effort po ang pero wala po kami makuhang information kung nasaan siya. Ang pinakamalapit lang na information, yung pong sinabi ni Senate President na nag-text siya sa kanya yung may bahay ni Senator De La Rosa. Okay, last na lang po, may video po kami pinapakita na nagsusuot ng bulletproof vest ang mga taga-USAA. Si Yusek Ricky Alfonso ba yun, General? Hindi ko po napansin si Yusek, Hindi, pero Ricky. tao niyo na ba siya ngayon? Ayun no, siya yun. Ayun, Hindi naman. Hindi, Ayan, hindi po. yung nag-aayos ng... Kilala ko si Yusek Ricky, pero hindi po yun si Yusek Ricky Alfonso. Hindi po siya kasama sa Yun. Senate. Kamukha lang siguro. Kamukha lang. So, Kamukha lang siguro. Okay. Baka mas magandang lalaki lang ng konti dun sa nakikita ninyo. Salamat po, General Mau Aplasca, sir. Ay. Thank you po sa pagsagot niyo sa Pwede na aking kayo mga mag-ride tanong. uli. Sige po, thank you so much. Thank you, Anthony. Thank you, Jerry. Mag-ride tayo. Yes, sir. Magandang umaga po sa inyo. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa page update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.